Good afternoon. Today is Sunday, October 27, 2024. So, meron pa tayong 28, 29, 30, 31, 4 days before the October ends. So, meron pa tayong trading week this week. I'm not sure. Alam ko walang trading day sa November 1. So, hanggang 31 na lang. This podcast, I'll try it to upload in Spotify. Hindi ko kasi ma-search kung paano. Mamaya na lang mag-wait. Pero doon ko balak siya i-upload. Para nandun lahat ng podcast natin. Weekly. No? Weekly update. So, ilang days na lang matatapos na yung month ng October. So, punta muna tayo sa US market. Ano nangyari recently. So, nasa sideway pa din yung US. No? Pero malakas siya. Panik siya 52-week high. Record siya ng record ng 52-week high. It is the leaders is S&P and Dow Jones. Silang dalawa yung leader. And laggard na index doon is yung Nasdaq. Si Nasdaq, umataw siya nitong huli. Last day of the week, nagpakitang gilas siya. It is because of Tesla. I-report niya yung earnings niya ng Tesla, third quarter. Q3 report or 9 months for the 2024. Ang laki nung cash flow ni Tesla. Ganda. Makita mo lang malaki yung cash flow niya. Laban na. So mayroon yan trading range na triangle. Tapos nung nilabas niya yung bago niyang product, lumabas na sa triangle yan, breakout niya. Pag-release niya ng media ng bago niyang product, parang bus ba yun? Ganyan. Tsaka yung Cybertruck. Biglang bumalik yun sa loob ng triangle. Bumalik doon sa loob. So nag-breakout na. So parang fake breakout, no? Pero nung naglabas siya ng earnings, 22% eh. Yun lang may laman. Ang lakas nun, 22%. Binitik niya yung US market. Meron isang I don't know if isang US influencer, no, social media influencer, basta meron nag-mock kay Elon Musk about sa flying cars, regarding sa cars. Parang imposible daw kasi na magkaroon tayo ng flying cars. And then na-challenge si Elon Musk. Binira niya. Mag-release daw siya ng flying car. Tesla. So, malamang yun yung cause and effect. Yun yung flying cars. Aabangan niya kung magkakatotoo yung flying cars. Meron naman na yung parang mga drone, no? So, doable. Pero yung talagang as in yung kotse na 5-seater, 7-seater. Kasi yung mga currently na meron sa commercial is yung pang isang tao lang. Tapos ang dami niyang LEC, no? Parang drone, na malaking drone. Kaya niyang pumitpit ng isang tao. Pero yung talagang
sasakyan na pwede siguro pang lupa, pwede rin pang ere, no? Yun siguro yung tatargeting ni Elon Musk. Flying cars. Kaya sabi mo flying cars, dapat pwede sa lupa, pwede sa ere. So aabangan yan kung mag-release ba niyan si Elon Musk flying cars. That will be the latest, no, innovation. And hindi naman natatapos yung innovation sa mundo, sa earth, sa tao. Nandun pa rin kasi tayo sa utopia. Yung utopia, everything improvement, lahat ng bagay merong innovation. Yung kanta nga you can stop engineers, no? Engineering, so mga scientists, no? And I remember my professor back in the days in college. When I was in college, meron akong professor, si Sir Basco. T6 yun Alam niyo yung study yung hard charging, tapos yun meron na ipapatong mo na lang yung cellphone mo, tapos magka-charge na ba. Yun yung technology, no? Tapos nakita ko yung thesis niya, no? Grabe. Ano doon, ang talino. Sir Basco, graduate na yun, yung mga European University, PhD. Sir Basco, PhD. Galing, no? Hindi ko rin ma-imagine, no? Kung paano sisimulan yung ganun pag-aaral. So, doon ko nakita yung kung paano nagsisimula talaga yung isang technology sa study yan, case study, no? Tapos thesis, mga ganyan. So doon ko talaga nakita in person yung ginagawa niya, on thesis pa lang, tapos magiging actual na, tapos magiging available na sa commercial, magiging product na siya. So na-amaze ako doon. So doon yung mundo ng engineering, nakaka-amaze. Masakit sa ulo yung thesis, case study. So balik na tayo sa market. So yun, aabangan na lang natin yung i-invento ni Elon Musk na sinasabi niyang flying cars. And mukhang binibili na siya ng masa, no? Ng market. Tintik na, no? Opening 16% gain, tapos nag-end sa 22% gain. Tapos nag-gain pa ng 3% ang tanong. Thursday pa lang yun. So nung Friday, nag-gain pa ng 3%, if I'm not mistaken, no? May gain ulit siya ng 3%. So, Tesla, number 1. Tapos kinausap siya, may meeting nung nakaraan. Tama, nabasa ko sa news. Current event. Pag-meet siya online sa mga Arabo, kinabitan ng Starlink, yung mga private jet, private plane nila. Gusto kasi nila ng internet habang nasa air. Kinabitan ng Starlink. Yan yung mga Arabo. Tuntua sa product niya, Elon Musk, no? Anywhere, no? Kahit saan ka lumipad, internet, wala nang babaan sa ere. Pag mahaba yung biyahe nila. So, tapos binidyo call nila habang nasa airplane sila, mga prinsipe, mga hari. Binidyo call nila si Elon Musk and nagte-thank you sila dun sa Starlink na nakakabit sa kanila private plane.
Ang pangit lang nung Starlink is yung mga disadvantage niya. Yun, pag may bagyo, talagang wala kang signal. Wala kang access sa internet. So, hindi mo siya magagamit. So, yun yung pinagkaiba niya. Cons. So, iiwasan mo sa lugar na bagyo. Pero ang hirap din mo sabi, no, itong bagyong nakaraan yung Christine. Yung mga lugar sa Pilipinas like Calatagan, Santo Tomas, Batangas, natira ako doon sa Santo Tomas. Talagang mataas yung elevation rate. Sa dami ng buhos ng naging water reserve kasi bago makarating ng dagat. Pati yung Calatagan, lapit na sa dagat na yun Calatagan, beach. Bago siya makalabas yung tubig sa dagat, naging water reservoir yung bayan. Yung Laurel, Batangas, Emery, Batangas, sa mga paanan ng Tagaytay, no? Bundok ng Tagaytay. So first time yun, nausap ko ng tropa ko, taga-Calatagan. Simula nung nabuhay siya, hindi sila binabahan ng gano'n. Sa dami nung binaksak na tubig ng Christine. Ang lakas ng hangin. Ilang araw silang walang kuryente, walang internet, wala rin tubig. So, devastate. Hindi, bago sa kanila yung ganong calamity. Yung mga usok-usok ng Taal, hindi sila ninenervyos doon. Sanay na sila doon, kakapihan na lang yun. Kakapi pa nga yun, magkakapi pa. Kaya pa yung usok ng Taal. Pero itong pagbaha sa kanila, yun yung bago. And the way I see it, yun yung climate change. Yung bagyo, mabilis na lang siya dadaan. Pero malakas siya. Tapos ang dami niyang dalang tubig. Sa Bicol, no? Diba? Ang unang-unang tinamaan ng Christine, yung Bicol. Ano yun yung dami ng tubig niya. Basta tumbas ng 3 months, no? Binuhos ng 2 araw. 3 buwan na tubig na ulan. Normal na ulan. Tapos binuhos ng 2 araw. Ang lalim din doon sa Bicol region. Pati yung Camsor. Mababa yung Camsor. So yun yung climate change. And yun yung reason bakit yung mga malalaking bansa, first world country, they're shifting yung energy sources nila from fossil fuel, madudumi, may mga carbon dioxide na napoproduce, pinapatay nila. Ang nauna, mayroong bansa sa European, sila yung una nag-shutdown, wala nang coal na planta. Hindi ko lang sure, maalala ko Italy or Germany yun, pero European country yun, talagang wala na silang planta ng coal. Yung maduduming mga source of energy, coal, fossil fuel. Ngayon, pinapalitan nila ng renewable. And may bago akong nabasa, nuclear, no? Nuclear energy. Pero bagong technology. Na-improve na naman nila. SNR. Small nuclear reactors. So maraming small nuclear reactors. Marami siyang mga reactors. Pero maliliit lang. Pero mas malakas siya. Parang times 10 kumpara sa normal na nuclear na planta. So times 10 yung makukuha mong energy. Ang problema nga lang dun sa SNRs na yun, may nag-warning na mas matagal yung radiation, no? Kunwari nagkaroon ng aksidente like yung nangyari sa Chernobyl, so nag-leak yung mas matagal yung buhay ng radiation kaysa sa mga normal na nuclear. Yung sample ng normal na nagkaroon ng yung Fukushima,
and Chernobyl. Hanggang yan, tinitreat pa rin. Hindi pa rin siya pwede sa pake. Hindi pa natatanggal yung radiation, totally nawawala. So napakatagal ng panahon no, Chernobyl. Tapos hanggang yan, hindi pa maibalik sa normal. So yun yung iiwasan na mangyayari pag nagtuloy-tuloy na SNRs, small, ano yun eh, small micro nuclear reactors. Good luck, no? Sana galingan yung pag-invento. Kahit sobrang perfect niyan, kapag napagtripan ng mga big boss na, gawan nila ng story, gawan nila ng narrative yan. Tulad ng pagsabog ng pipeline dun sa Russia and Ukraine during the Ukraine and Russia war, no? Sumabog daw yung pipeline. Lumipad yung presyo ng oil, no? Pag napagtripan kasi talaga nila yan, wala na magagawa. Sabay na lang sa ahapos, no? Eh pag napagtripan yung SNRs, patay tayo. Radiation yun eh, no? So ang tawag doon, mutation. Pupunta sa mutation, pupunta sa X-Men, no? Hindi na mapipigilan yun, yung SNRs, no? Nakalatag na yan, pinupondohan na. Pinupondohan ng alam ko may malalaking company like Microsoft, no? Google, nagpupondo na sa SNRs. They're funding it, no? Saka yung mga hedge fund. So doon talaga tayo papunta, no? From coal, energy, from fossil fuel, no? From gas, turning point na ng energy sector. So ito renewable and nuclear energy. So yun ang malaki yung risk sa nuclear, no? Malaki yung risk. Pero dun na tayo papunta. So, kaya naman tayo nag-shift doon. Dahil hindi magagamot yung yung ozone layer. Hindi mo siya may heal, no? Yung climate change. Kaya ang pwede na lang solusyon, i-shift yung energy sources. Pwede mo bang tapalan yung ozone layer? Parang pinaplatadaan mo na lang, pipinturahan. Parang screen protector. Hindi naman. Yan, ang shifting natin is bawasan yung napoproduce na mundo ng carbon dioxide na nakasira ng ozone. So based sa ganitong current event, no? Siyempre ang magandang tayaan yung nasa energy sector, yung shifting na tayo. So hindi ako tataya sa mga mining sector, mining and oil sector. Doon ako tataya sa mga stocks na related sa renewable and nuclear, so, possible nuclear. Sa Pilipinas meron na Meralco, no? Si Meralco ay may partner ng South Korean for a case study, no? May MOU na sila, mga Memorandum of Understanding or Agreement, hindi ko sure, MOU or MOA, Memorandum of Agreement or Understanding. Pero unang nagparamdam si Meralco regarding sa nuclear energy. So si Meralco kasi masyado siya malaki, maraming yan eh, maraming subsidy yan, mga M-Green, M-Gen, and the head of that was the CEO Ruben. Si Ruben yun eh. Siya yung dating CEO ng Caboyes Power. Tapos kinuha niya yung MVP, no? Para asikasuhin niya yung M-Gen, no? Or M-Green under ng Meralco.
So, professional siya doon sa kanyang linya sa energy sector. Ganda ng background niya, avoid is power. So, kaya naman siya piniling MVP. So, alamin niyo yung stock na yun. Nahawak niya. Rubio or Rubet? Mukha nga niya. Basta yung CEO ng MGen, no? M Green. Siya yun. Kinuha niya pangilinan. Nakakatawa nga doon. Nag-resign siya sa avoid is power because of his age, no? Retirement na daw. Yun yung dahilan niya kay avoidis, no? Yung reason ng kanyang pag-alis as President CEO. Tapos bigla siyang hinabing MVP. Retirement ba yun? Lumipat ka lang eh. Hindi siya retirement. Nasulot siya. Sinulot siya ni MVP. Galing sa avoidis. So maganda yung presyong binigay sa kanya ni MVP. Tsaka lakas ng Salim yun na Indonesian tycoon, Salim Brothers, ang bossing ni MVP ha. So ganun na yung shifting sa energy sector sa US yan, sa buong mundo yan, hindi lang sa Pilipinas. So kung may nababalitaan kayong ba't nagbabalak buhayin yung Bataan nuclear plant, it's not only in the Philippines, it's worldwide, it's globally the shifting to nuclear. So may bagong technology lang, hindi siya yung dating nuclear power plant. Kaya hindi ideal buhayin yung Bataan nuclear kasi may bago, SNRs na. Yun na yung in. Baga dati cellphone lang, yung smartphone na. No? Sa nuclear, yun din. May bago technology. Search nyo na lang pag mas gusto nyo maging malalim dun sa SNRs. No? Small nuclear reactors. So maganda magbasa ng mga ganyan. Okay. Where the world is heading, no? Saan tayo papunta? So i-recall mo from Web 1.0 year 2000, no? Tapos 2020 Web 3.0, 20 years, no? 3.0 na tayo yan. So yun yung innovation, yun yung utopia. And if may utopia, may dystopia. So, ganun lang yun. Kung naniniwala kang nasa utopia tayo, pupunta rin tayo, hahantong din ang mundo sa dystopia. Ang Pinoy ko lang yung Furiosa, dystopia na. So matagal pa yun. Meron changes every 100 years. And ito ko yung tatanong kailan yun? Kapag yung Bitcoin, yung crypto market currency is adaptable siya sa buong mundo, ginagamit na siya. So yun yung tinitignan kung tuktok na ng utopia, mas papunta na sa dystopia. So yun yung basehan ko, yung Bitcoin. Siya na yung pinaka-ultimatum na trading currency na mangibabaw sa buong mundo. Hindi na yung US dollar, it's Bitcoin na. So kapag siya na yung ginagamit, ina-adapt na, normal na, yun na yung turning point, yun na yung top. So yun, it's another story, no? Kung paano ko nakikita yung dystopia.
just probabilities, no? It is not definitely to happen. So, probabilities na. Titignan mo kasi lahat ng angle. Pwedeng nangyari. Doon sa market ay open ka sa lahat ng possibilities, probabilities. Just let the market decide. Ganun yung market. So yung oil, yung dollar, doon muna tayo sa dollar, US dollar, no? Mapagod na yun yan. It created a lower high, no? Mukhang tapos na ang lower high niya. And the same, mas nauna lang baka lower high si oil, yung US crude oil, yung future oil. So mas nauna siyang nag-lower, marating niya yung lower high kaysa yung dollar. Yung dollar kasi parang ngayong week lang, siya nakatungtong sa kanya, na-achieve yung lower high niya. Si oil, nag-retest yan, breakdown, tapos ni-retest niya yung triangle niya, tapos na siya mag-retest, no? Mas nauna si oil kaysa sa dollar. So pero pare sila sa akin na bearish. It will draw down, no? Para silang bearish. Yung kanyang future, yung gagawin niya, is going another leg down. US market, no? Nasdaq, it's all growing up eh. Nasa US market ngayon, nasa below stop currently. Nagsa-sideway lang yan dahil naantay natin yung the world is waiting for the US election, kung sino yung mananalo. Pero nagparamdam na si Tesla. Parang alam niya na. Alam na niya Tesla kung sino yung mananalo. Dahil dun sa kanyang pump, 22%, no, in a single day. Si New York Stock Exchange na pala, habaan daw nila yung oras nila. Nagsabi na sila, nag-announce na. Yun na yung blow of top, no? One more leg up, tapos change of character, and then recession, no? Mahaba pa yan. Bilang ka ng 6 to 10 months from now. So, ganun yung projection ko. Bitcoin naman, ano na siya, nasa yung reaccumulation stage niya, tapos na siya sa phase din na siya, no? Sign of strength na. Magkakonso lang yan, Bitcoin. May konso yan sa ilalim ng 70k hanggang siguro days before, no? Maghahataw days before ng US election, hahataw. I-anticipate na ng market na si Trump yung panalo. Si Trump kasi siya yung totoong pro-Bitcoin, pro-crypto. Tapos si Elon Musk ang kanyang pinakamatinding supporter, which is pag nakita nyo yung galaw ng Dogecoin, Dogecoin, talagang ganda rin, ang lakas. So yung market ng Bitcoin ng Doge, parang sila alam niya na sinong panalo, kasi nauuna talaga yung galaw ng market. If Trump is pro Bitcoin, nagalaw na yung Bitcoin. So
supported niya. Gagalaw na yung doors, which are the both two gumagalaw on the positive side. Out of Philippine stock market, no? Wala, naantay din ang US election yan and the third quarter earnings, no? Naantay yan yung mga big cap na mga companies. Yan yung inaantay ng PSE index, yung report ng Q3. Ang naunang maglabas is Aboitiz Power. Ganda ng cash flow niya, nakipansin. Basahin nyo yung report ni AP, huwag yung sa balita, no? Pangit kasi nung sa balita, sinabi lang 2% rin or almost flat. Pero pag binasa nyo yung earning report niya, ganda nung sulat to. Earning report ni Aboitiz Power, yung cash flow doon ganda, or yung EBITDA, no? Ganun. Cash flow, EBITDA, yun yung tinitignan ko. Just pabante lang unti. Nagpaparada lang, sorry. Kaya PSE na tayo, no? Aboitiz Power naglabas na ng earnings. Susunod-sunod na yan hanggang first week of November yung mga earning report ng mga company. Marami yan, mga blue chips mo. So ngayon kasi nasa correction phase si PSE, no? Daily cycle low yung hinahanap niyan. Yung daily cycle low niya, tinitignan ko 7,000 or 7,100, no? May hit niya na yung daily cycle low niya. Kailangan niya lang i-hit yun, no? Tapos low volume tayo. It's been 3 or 4 weeks, no? Low volume yung PSEI. It's like 3 billion, no? Pinakamababa. Pinakamataas niya na 6 billion. We're on direction and then low volume. It is good, no? Daily cycle low, tapos mababa yung volume. So, nanap niya lang yung cycle low niya. Cycle low. 7.3, pero pwede tayong Monday, Tuesday i-hit yung 7,000 or 7,100. Tapos yun na yung pinaka-bottom na cycle low, no? Or higher low, or daily cycle low. Pwede rin naman na hindi na, pero mas gusto kong hit niya yun. Nandun kasing flip zone, no? May flip zone doon sa TI ko. Propose ko na lang rin. So mas healthy yun. Tamaan niya yung 7.3 or 7.1 as it's cycle low, no? Tapos before siya gumawa ng leg up, i-break niya yung 7.5. So mas maganda yung tignan sa market structure. Mas healthy siya. Kesa naman humataw yung PSEI,
papuntang 8,000, papuntang 8,500. Tapos bumalik siya ng 7,000. Ang pangit ng chart. Ang tagal nun, weekly cycle low yun, ang lalim. Ang pangit nun. So yun, after niya, makuha yung cycle low niya, yung daily cycle low niya, aangat na ulit yung PSEI. Pag umangat yan, may kasama na yan mga second liner. So dati, so August 5, yung Black Swan ng August 5, umangat yung PSEI mostly blue chips, no, first liner. Ngayon, pag umangat siya ulit ng leg up niya, sasama na yung second liner. And maraming second liner na magaganda. So, sa mga blue chips na magaganda, yung mga malalaking volume, you can add, hold it, no, for a while, no. Malikot yung market niyan pag sobrang volatile, no. Pero after nyan, cycle low na yan, aangat ulit lahat yan. Lalabas yun yung mga earnings report eh. Basta ayoko lang sa first liner is the sector of financial, yung mga malalaki sa financial sector, and the mining, no? Yung malalaki sa mining. So yun yung mga pangit yung market structure, no? Yun yung napansin ko. So yun, first liner, second liner will go up again after the daily cycle low. So yun lang. Thank you very much for listening. Last week of October, no, is ahead, and then November earning season na sa PSE. So, thank you very much for listening. Bye bye.